ng National Security Council at ng AFP na hindi daw military bases ng US. Come on, give me a break. Sino bang nagbubulahan dito? Hindi po bobo ang mga Pilipino. Yun. At lalo naman ako, hindi ako bobo para hindi ko maintindihan. Yung mga political analyst ang bobo. Panood kanina na isang interview din sa na analyst at sinasabi na parang naniniwala din ata daw ang Iran na hindi talaga sila mananalo dito sa laban na ito, lalo na nabanggit na rin ng ibang mga bansa na yung mga yung nadamay na nagkaroon ng drone attack, nabagsakan ng mga missiles din ng Iran, na hindi sila papayag, na hindi sila maghihiganti, at alam nila na alam daw ng Iran na hindi talaga sila mananalo dito sa sigalot na to, sa tension na ito. Pero parang meron daw silang paniniwala na alam namin hindi kami mananalo, pero i-make sure namin na hihilahin din namin kayo pababa. Yun yung yun yung narinig ko kanina sa mga analyst din po. Yung analyst yan, napaka... Hindi ba si Haydar yan? Buti hindi pinangalanan ni Admar kung sino yung analyst na yun. Kasi ang dami ng analyst ngayon eh. Mas dinagdagan mo pa ng mga tangang tanso. Alam mo, ito ako mahilig ako sa stand-up comedy. Sa totoo lang, kasi ilang beses tumagal din tayo sa stand-up comedy dahil bar. Dahil nanonood tayo doon, tsaka may performance ang ating grupong Mocha Girls doon. Pero ito, malupit. Mas komedyante pa ang mga tanso pagdating sa analyzation. Natatawa ako sa analyzation nila, pang tanga talaga. Kasi mga bobo, binigyan mo pa ng ng mikropono tsaka ng camera, tapos nag-vlog. Grabe, pangtanga talaga po. Sobrang pangtanga yung kanilang analyzation po. Sorry pero totoo talaga eh. I hate to say it kasi tila pag sinabi mong tangang isang tao, para mo sinasabing magaling ka. Ayoko yun. Ayoko sabihin na magaling ako. Pero tanga lang talaga kasi. Alam mo, ako hindi ko sasabihin matalino ako. Normal lang yung isip ko. Katulad ninyo, pare-pare tayo ng eksaktong, yung logical lang. Eksaktong logical. Tayo mga pare-pareho. Sila, extreme yung katangahan. Pag nag-analyze, grabe. Lalo na yung mga nagtitiktok. Putang ina, please, ilayo nyo yung cellphone sa inyo. Ilayo nyo yung cellphone. Ikakapahamak nyo yan. Isipin nyo, mapapanood na mga anak nyo. Ba't ang tanga ng tatay ko? Ba't ganito yung logic ng tatay ko? Unless, tanga na rin yung mga anak nyo. Hindi na rin nare-realize nila yung tatay nila, ang tanga-tanga. Sorry Yung, parang isa side siya ng sa Iran. Amerika. Hindi sa side naman ng parang sa side siya ng Iran, binabasa niya na kumbaga alam daw ng Iran na hindi siya mananalo, lalo na kung magkampi-kampi ito sa mga pangyayari ngayon, pero i-make sure nila na kung babagsak man sila, magagapi man sila, i-make sure nila na talagang meron ding mababagsak doon sa kanilang mga kalaban na prof, no? And yung lawak ng epekto nito, Middle East, meron tayong at least 2 million na mga Pilipino po. 2 to 4 million. 2 to 4 million na mga Pilipino po doon registered or mga na-lista tsaka hindi pa na-rehistro. Kumbaga ang epekto po nito direkta sa ating bansa na meron na tayong problema sa issue ng korupsyon, namomroblema na tayo kahit wala pa siguro yung gera sa Ukraine, medyo problema na rin natin yung sa ekonomiya, may politika din na problema tayo, meron din tayong problema sa kapitbahay lang din na natin, and parang po pangatlo or basta nasa top 5 ang Middle East na remittances natin. Alam natin yung epekto niyan. Ano ang nakikita mo? Ito yung bagamat sinasabi po ng ating gobyerno na hindi, malayo lang yung natin, siguro yung sa langis lang natin. Pero sa nakikita nyo po, maliban sa langis, given na yan, pati na rin yung sa mga imported na mga inangkat natin. Ano pa ang nakikita nyo pong posibleng indirectly na epekto nito sa ating pong bansa, Prof?
Una, tungkol muna doon sa sinasabi mo na ang tawag nito, hindi mananalo ang Iran. One thing that you have to remember, walang mananalo sa kanila sa Gulf states, even Israel. It's not a win. It's a destruction of all countries in the Gulf kapag sumabog yan at nagtira-tirahan sila. So it's not really necessarily because Iran knows that it will not win. Actually, Iran is confident that it can win. Yun nga ang ano doon eh. Yun nga ang problema doon eh, because they even are confident na kaya nila. Pero ang tanong kasi dyan, kapag nagtirahan na lahat yan, ang Gulf State, andyan ang US, andyan ang Israel, titirahan na sila with all the militias na backing Iran and fighting for Iran, sasabog ang buong Middle East mo, which is the thing that we don't want, because maybe it would be a prelude to a third world war, because madadrag nga dyan ang major powers mo, the likes of Russia and others. Turkey is there as a major power as well. So it's not a simple thing of Iran winning and Iran losing. It's not Iran per se. It's a wider Middle East conflict na mangyayari. So that is much more the analysis that I can give. I don't agree with this kind of analysis na you analyze one country only as against the rest. No, it's not. It's not like that. On the other hand, yung sinasabi mo naman, since andyan na si Congressman Suntay, when you talk about real danger sa Pilipinas, ipinag-uusapan ito ngayon. Kasi first and foremost, you have EDCA sites. Ito nga sinasabi natin. Ang EDCA sites is, if you put the Philippines in the context of Bahrain, Qatar, and all of this, ito yun. Kaya nga sinasabi natin, we have to do away with military bases na hindi atin. Because it is a magnet for retaliation if in any case there is a war and you have an alliance with the United States at ang United States ang nag-start ng war. So kaya yan isang malaking usapin na dapat pag-usapan ng mga Pilipino at maintindihan at magkaroon ng lesson sa nangyayari sa Middle East right now, and even other events in history na makikita mo ang sitwasyon ng Pilipinas. Kumbaga may foresight ka kung ano mangyayari sa sitwasyon ng Pilipinas. So that is one indirect or a lesson that probably can be drawn sa nangyayari ngayon sa Gulf. On the other hand, when you talk about real danger sa Pilipinas, immediate and direct from that conflict in the Gulf, the war in the Gulf right now. First is energy. Yes, oil. Kapag tumaas ang prices ng oil sa international market, tataas sa atin, import dependent tayo, lahat ng bilihin tataas, kuryente tataas, ang pamasahe tataas, and it impacts the lives of Filipinos. Ang tanong, kakayanin ba ng gobyerno ni BBM since ang utang natin 17.5 trillion na, walang pera ang gobyerno, may corruption ka, ang daming problema, and it will cause inflation. And then buying of oil, it has an impact on the dollar, on the peso. Magkakaroon ka ng pressure on the peso kasi for the same amount of oil na i-import mo, dahil mataas ang presyo sa international market, you need more peso because you need to convert the peso into dollar. So there is a pressure on the peso. That is another effect. Shipping. Maritime tayo eh. So sometimes ang shipping is part of our quote-unquote activity and economic activity. So that will be impacted kasi ngayon sarado ang ilang kumbaga ang ilang shipping lanes na napapasok doon sa Middle East. That's one. Another one is the business sector. Nagpa-fly. Mahirap ngayon, ang daming areas sa Middle East na walang no-flight zone. Especially because may war ka. So that is a cost to business. Investment. Ngayon nakikita nila na like for example, countries in the Gulf na may mga military bases and military assets, frontline states yan ng United States, especially in the context of war. Ngayon nakikita nila may EDCA sites. Oh my God. So if this is the case, probably I should not invest in the Philippines because maybe something happened and ang kawawa naman ng investment ko kung naging nagkataon. So that's another perception. Because one thing that you have to remember, perception is very important, especially when you talk about business. And another thing is remittances. Grabe yun ha. Malupit yun ha. Yung discussion na yun. Totoo yun. Hirap na nga yung businesses ngayon na mag-travel, mag-import dahil nga dun sa airspace na tinatawag, mas mahal. Okay? Kaya nga yung mga krudo magmamahal dahil bago madala dito, mahal na yung pamasahe o yung hindi pamasahe ang tawag doon, yung importing. 'Di ba? Magmamahal na. So napakarami ng mahal plus ito pang lintik na EDCA sites sa atin. Tama eh. Even if i-deny nila, the EDCA sites are not the same with US bases. Yes, they're not the same. They have different names. US bases, iba ang pangalan.
EDCA sites, iba rin ang pangalan. Pero almost the same ang function. As a matter of fact, nakatenga yan dyan. May mga gamit dyan ng Amerikano. So, perception-wise, sa mga negosyante, iiwas sila dyan. Kasi nakikita nila yung nangyari sa Middle East. Baka bombahin lang din. Remember, yung mga nabobomba sa Middle East, hindi lang naman bases pati hotels. So, businesses. So, matatakot talaga yung mga negosyante na taga-ibang bansa na dito na lang invest sa bansa natin. Doon na lang sila sa tingin nila, perception again, walang mangyayaring kaguluhan. Kaya perception is everything, especially in business. Nagkakagulo ang Gulf. Marami tayong mga kababayan doon. So ang isa sa pinaka direct impact sa ekonomiya ng Pilipinas is what you call remittances ng OFW. And one thing that you have to remember, when you talk about GDP, 9%, more or less 9% of GDP is based on remittances ng ating mga Pilipino. The Gulf is isa sa mga areas sa buong mundo na malaki ang bultahe ng OFW na nagkakaroon tayo ng remittances. And remittances is a macroeconomic stability factor ng Pilipinas. Kapag yan na-crippled, pag tumagal ang war sa Middle East or nag-escalate ang war sa Middle East at tumagal, problemang malaki yan ng Pilipinas. Kasi malaking kawalan yan. On the other hand, vulnerability ng OFW, yung buhay nila, yung kanilang, kung i-repatriate mo sila o hindi, and then kapag nasa Pilipinas sila, na-repatriate, anong trabaho ang ibibigay mo dyan? That's still a problem of government and it's economic still. Then, financial stability nga dahil sa pressure on the peso. These are the direct impact on the economy. And look at the economy of the Philippines. Naghihikaos na po tayo. Naghihikaos ang ekonomiya ng Pilipinas. Plus this one na bago, ngayon lang. Then, ang tanong sa gobyerno ni BBM, ano ang gagawin mo at ano ang mitigating plan mo to make it sure Alam mo kung anong gagawin niya? Ayun, mag-i-inaugurate ng footbridge. Gago! Utang na talaga, oo. na hindi siya mabigat para sa mga Pilipino. Kasi mabigat yan sa mga Pilipino eh. So yun yung matatawag mong direct impact and effect sa atin, sa bansa natin. However, yung indirect impact dyan is the perception that the Philippines is also a frontline state of the United States, especially under BBM. And you are part of what you call security and military network or architecture of the United States in the world. Kasi we're in the Indo-Pacific, but if you look at the security and military network of the United States, the Philippines is one of them. Because you have the EDCA sites. Na ngayon, sinasabi ng ng National Security Council at ng AFP na hindi daw military bases ng US. Come on, give me a break. Sino bang nagbubulahan dito? Hindi po bobo ang mga Pilipino. Yun. At lalo naman ako, hindi ako bobo para hindi ko maintindihan. Yung mga political analyst ang bobo. Yung mga analyst, alam nyo na ibig sabihin ng analyst, ha?